Hi guys! Ako po si Jackie and welcome to my channel. At ngayon mag-share na naman ako ulit sa inyo tungkol naman sa medical examination at medical experience ko bilang domestic helper OFW. Pag tayo ay mag-a-apply na magtatrabaho dito sa ibang bansa, ang ilalagay natin sa ating mga biodata is yung destination. Isa yun sa mga requirements na kailangan nating fill-upan sa biodata. Kasi ang mga agency, doon sila magbabase kung saan medical clinic kanila i-refer. Pag ikaw ay magme-medical na, may passport ka na, kung saan bansa ka pupunta, doon ka rin nila i-refer. Kumbaga, iba-iba yung clinic na kailangan nating pagmimedikalan. Halimbawa, tulad ko, pumunta ako dito sa Bahrain. Dito ako magtatrabaho sa Bahrain. At sa Guadalupe ako nagmedical. Sa Angelina Punsalan Clinic sa may Guadalupe. Kasi ang destination ko is Bahrain. Hindi pare-pareho ang medical clinic na pagmimedikalan natin. Kasi sa bawat country, dito sa Middle East, iba-iba rin yung medical clinic na kailangan nating puntahan. So, hindi pare-pareho. Kung sa Kuwait ka, iba naman yung medical clinic na pupuntahan mo. So, ganun yung agency. Magtatanong sila kung saan mo gustong mag-abroad. Pero may mga aplikante na nabuboard kasi minsan matagal yung proseso. Halimbawa, dito sa Bahrain, minsan hindi tayo inaasikaso ng agent natin. Matagal tayong makaalis. Nagbaback out sila. Kumbaga, lumilipat sila sa ibang bansa. Sa medical naman, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay based lang sa aking experience. Pag tayo ay magtatrabaho sa ibang bansa, so kailangan natin mag-medical. Isa yan sa importanteng requirements para kapag trabaho tayo dito sa ibang bansa. Dahil ang agency, ang pagbabasihan nila yung medical certification natin. Kung fit to work ba tayo, mentally at physically. Kasi hindi biro ang trabaho dito sa abroad. At 2 years tayong magtatrabaho, kaya kailangan i-check yung medical records natin. Kaya kailangan may medical certification tayo. Kaya need din natin mag-undergo ng medical. Isa yun sa pinaka-importante na requirements. Bukod sa passport, kailangan din natin mag-medical. At saka mga trainings sa TESDA at saka sa OWA. Panghuli na yung PIDOS. Kasi yung PIDOS, malapit ka nang umalis nun. Kumbaga na-comply mo na yung mga requirements mula passport, medical, TESDA, OWA. Pag na-comply mo na yun lahat, schedule ka na ng agency na mag-PIDOS. Pag lumabas na yung OEC mo sa POAA. Yung OEC, Overseas Employment Certificate. Sa POAA kasi yun kukunin ng agency, kaya pagkatapos mo lahat ng requirements, so intayin nila yung OEC mo, mga 2 weeks lang yun, ibubuk ka na nila ng ticket. Sa medical, ang phase 1, hindi naman mahirap. Ang pinakamahirap lang yung phase 2. Sa phase 1 kasi, ang experience ko noon, kinuhanan lang ako ng dugo at saka ihi. Pero dun sa probinsya pa yun, sa Zamboanga City. Nung lumuwas na ako ng Maynila, nag-medical ako ulit. Kasi binigyan ulit ako ng referral sa main branch ng agency namin. Doon sa Santa Misa ako nag-medical noon. Safeway Medical Clinic. Doon ako nag-medical dahil papunta ako noon ng Qatar. Nung nag-medical ako doon, phase 1 nung una, hindi siya mahirap. Ang kinuha lang sa akin, dugo. Lagi ka nilang kukuhanan ng dugo. Kasi importante din yun pag nag-medical ka. Kukuhanan ka nila ng dugo, ihi, at saka stool. Pag phase 2, yun ang mahirap.
kailangan nilang kunin yung dugo, yung stool mo, ihi. Kailangan kanilang i-x-ray. Kailangan mong mag-fasting. So, medyo mahirap siya. Guys, sa akin, malayo ako, Cavite ako umuwi doon. Magmimedical ako sa Santa Mesa. Kaya madaling araw pa lang nagigising na ako. Para makarating ako sa clinic na maaga. Para ako yung mauna. Kasi mahirap pag fasting ka, tapos mahuli ka pa. Pag na-overfasting ka, hindi ka na nila kukuhanan ng dugo. Ganyan yung technique. Kailangan umaga pa lang, madaling araw pa lang, punta ka na sa clinic. Kasi hindi mo alam sa daan na traffic. Kasi ako, Cavite pa ako umuwi, tapos Santa Mesa ako magmimedical. Dadaan pa ako sa agency namin dyan sa Quirino. Kaya, madaling araw talaga ako umaalis. Matraffic man ako, at least kahit pa paano, may allowance yung oras ko. Kaya hindi ako gahol sa oras, hindi ako late pagdating doon sa clinic. Yun yung experience ko sa medical. Sa phase 2 lang talaga ang mahirap kasi kailangan mong mag-fasting. Hindi ka kakain ng mga ilang oras hanggat sa makuhanan ka ng dugo. May na-upload ako na video tungkol sa proseso sa pag-a-apply abroad. Pwede niyong panoorin yon para makakuha kayo ng idea. Lalo na sa mga first time na gustong mag-abroad. Kasi nga mahirap yung buhay sa Pinas, mahirap mag-apply ng trabaho sa Pilipinas. Maraming requirements. Minsan may discrimination pa. Kaya kung gusto niyo mabago yung buhay niyo at may pangarap kayo na gusto niyo matupad, so go lang sa goal nyo at focus lang kung ano yung goal nyo para ma-achieve nyo yun someday. Pag may patient lang kayo at may tiyaga lang kayo dito. Kasi mahirap din dito sa abroad. Pero kung may tiyaga ka, may pangarap ka, gusto mo mabago yung buhay mo, talagang lakas loob kang mag-apply. So, yun lang naman ang mga proseso sa medical. Pag nakuha mo naman yung certification mo, ang clinic na yung magpapasa sa agency nun, tapos ipapasa yun nila dito sa ibang bansa. Titingnan kasi ang medical records mo. Pagdating mo naman dito sa ibang bansa, imimedical ka ulit kasi hindi ka mabibigyan ng civil ID or botaka dito sa ibang bansa kung unfit ka. Kaya kailangan, kung fit to work ka sa Pilipinas, fit to work ka din dito sa ibang bansa. Ang na-experience ko noon nang nasa Qatar ako, ang kinuha lang sa akin dun sa hospital is yung dugo at saka x-ray. Tapos binigyan nila ako ng tablet para daw pampalinis. Hindi ko naman alam kung anong klaseng gamot yun. Basta ang sabi ng doktor na nagbigay sa amin, pampalinis daw yun. Kaya isang tableta lang yung binigay sa amin. So, yun, ininom din namin yun. Katapos namin makuhanan ng dugo at ma-x-ray. So, umalis na kami, umuwi na kami sa bahay. Intayin na lang yung result. Pagkatapos, gagawin na nila yung civil ID natin. Kasi yung civil ID natin, yun yung parang visa natin dito sa bansa nila kung saan tayo nagtatrabaho. Halimbawa dito sa Bahrain. Pag lumabas ka dito na wala kang civil ID, pwede kang mahuli ng mga pulis. Yun yung batas nila dito kasi kailangan lahat ng tao dito parang yun yung ID mo na ipapakita na katunayan na legal kang magtatrabaho dito sa bansa nila. Yung civil ID or botaka. Kaya yun lang yung mga experience ko dun sa medical. Ang pinakamahirap lang talaga yung phase 2. Full-med siya kasi mula sa pagkuha sa stool, ihi, buong katawan mo, yung dede mo. Minsan may mga clinic pa na pagtutuwarin ka, na-experience ko yon ilang beses. Pero yung ngayon, nandito ako sa Bahrain, hindi ako nakaranas. Naranasan ko lang yung maraming wire na kinabit sa buong katawan mula sa paa hanggang dito sa dibdib. Yun, anong tawag doon? Yung parang cardiac yata yun, kung hindi ako nagkakamali.
Correct me guys if I'm wrong. I-comment nyo lang sa baba kung ano yung tawag doon. Basta yun yung naalala ko na sinabi nung yung staff ng clinic nag-assist sa akin. Yun lang yung na experience ko sa medical. Nagka-problema lang ako doon kasi medyo high blood pala ako. Tumaas konti yung dugo ko, naging 130/90. So, kailangan kong mag-take ng medisina. Resitahan ako ng doktor doon ng 60 pieces na medisina, inumin ko daw yun. Tapos bumalik ulit ako doon, okay na siya. Kaya, okay na yung medical ko. So, nag-vaccine na ako. Yung vaccine kasi, pag pituor ka na sa phase 1 mo at saka phase 2, so i-schedule ka na ng clinic na vaccine. Ang magbabayad nun lahat, ang agency. Pero kailangan lang talaga may allowance ka kasi yung mga lagayan ng stool mo, ihi mo, hindi yun sasagutin ng agency. Tayo ang magbabayad doon sa clinic. At saka pa pala yung ID na sinusuot natin doon sa clinic, may bayad din yun. Papakita ko sa iyo yung picture. Yan yung ID na sinusuot ko. Bali, 2 araw kasi ako nag-medical noon. So, pabalik-balik ako sa clinic. Tapos, nung bumalik pa ako kasi nagka-problema yung high blood ako. Kaya, lagi kong dala yung ID na yan. Nagbayad din ako ng 20 pesos. Pero pagkatapos ko lahat, nag-medical, binalik ko doon sa reception. Binalik naman sa akin yung 20 pesos. Yun lang yung mga experience ko doon sa medical clinic na kung saan ako nag-medical. Tapos yung sa hospital na nag-medical ako doon sa Qatar noon. Kasi dito sa Bahrain, kasi bago pa lang ako, 1 month, pahigit pa lang ako dito. So, hindi pa ako nag-medical dito sa Bahrain. Kumbaga, wala pa akong civil ID. Hindi pa inaasikaso na employer ko. So, waiting pa lang ako for medical dito sa Bahrain. Nung nagpadala ko, ang ginamit ko is yung photocopy ng passport. So, kabayan naman, magaling naman yung si kabayan nag-assist sa akin. Nakakaintindi siya kasi matagal na siya dito sa Bahrain. 35 years na siya nagtatrabaho dito. So, okay sa kanya. Pero dun sa isang remittance na pinuntahan ko, hindi pwede yung photocopy ng passport. Kailangan nila yung civil ID. Mahigpit sila. So, lumipat ako doon sa BFC. Doon ako nagpadala. Ganon din naman yung bayad. To BD. Bahrain Dinar. Yung bayad sa pag magpadala ka ng pera sa Pilipinas. Kaya yun lang yung mga experience ko. Sana may makuha kayong idea at makatulong ako sa mga first time na gustong mag-abroad, gustong mabago ang buhay, gustong maranasan yung naranasan namin na hirap dito sa ibang bansa. So, go lang kayo sa mga goals nyo guys. Wala namang masamang mangarap, di ba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang pangarap. So, basta't may tiyaga lang tayo at pasensya, makakamit natin kung ano man yung pangarap natin. At doon pala sa mga nagtanong sa akin sa nakaraang video ko kung ano yung agency ko sa Pilipinas at kung ano yung bangko na hinuhulugan ko buwan-buwan. So, sasagutin ko yung agency ko. Ngayon, ang agency ko nung dito na ako sa Bahrain is Max International Manpower. Pero hindi ko siya pinopromote kasi hindi rin maganda yung karanasan ko doon. Pero sa mga kaibigan ko na yun yung puntahan nyo, applyan nyo, kasi nga medyo hindi siya maganda para sa akin. So, mag-a-upload na lang ako ng video tungkol dyan, i-separate ko kung ano yung mga karanasan ko sa agency na yan. Sa Pilipinas, ngayon, papunta ako dito sa Bahrain, is Max. Tapos, yung agency ko naman dito sa Bahrain is Oasis or Oasis. Hindi ko kasi napuntahan yung agency ko dito sa Bahrain kasi nung pagdating namin sa airport kami, sinundo lang kami ng driver ng agency. Tapos hinatid na kami sa hotel ko kung saan kami mag-quarantine.
Kaya hindi ko napuntahan yung agency na yan. Kaya ang sabi nila, ang nakalagay sa kontrata, kasi ilalagay yan sa kontrata yung agency mo sa Pilipinas at yung agency mo dito sa Bahrain, yung counterpart nila na agency. Bali, 2 years, yan ang magsushoulder sa'yo. Kung ano man yung mga mangyari, for example, magka-problema ka, yan yung masasandalan mo dito sa ibang bansa at sa Pilipinas. Kaya, kailangan daan ka talaga sa legal na proseso. Dumaan ka sa agency. Kasi importante yun. Kasi yun yung matatakbuhan mo, yun yung magiging kakampi mo. Pag may problema ka, yun yung unang lalapitan mo dito sa ibang bansa. At dyan din sa Pilipinas. Pwede mo silang tawagan kung magka-problema ka tungkol sa employer mo. At kung hindi sila magre-reply sa'yo, ididedma ka ng mga agency. So, may Philippine Embassy din naman dito. Kaya yung mga government na mga opisina dito sa ibang bansa, kagaya ng Philippine Embassy, Pulo OWA, opisina dito sa gobyerno at yung agency, yun yung matatakbuhan mo. Kaya kailangan alamin mo lahat yung mga importante. Nasabi ko na yan sa nakaraang vlog ko. Yun lang yung mga tips na maibibigay ko sa inyo guys. Tips and ideas na maaaring makatulong sa inyo sa pag-a-apply nyo dito sa abroad. At tungkol naman dun sa kung ano yung bangko na hinuhulugan ko buwan-buwan sa savings account ko. Yung una kong bangko noon is BDO. Pero yung BDO kasi mahigpit sila, may mga rules sila na kailangan mong sundin, kagaya pag Kabayan Savings Banks OFW, Kabayan Savings Account OFW, may maintaining balance kasi sila. Kaya doon ako nahirapan kasi kailangan mong mag-iwan ng 10,000 above sa savings account mo. Pero yung ibibigay mo sa kanila na pag open account mo is 100 pa noon. Hindi ko lang alam ngayon. Matagal na kasi yun, mga siguro 2014 kung hindi ako nagkakamali. Pinakaunang savings account ko na saan ako naghuhulog buwan-buwan. Sa BDO ako noon nag-open account kasi malapit lang sa agency. Tapos, ang ano nila, requirements, passport, original copy, at saka 2x2 na ID yata yun, or 1x1 na ID. Basta ganun lang. Tapos, yung initial deposit mo, kailangan 100. Kaya lang, mahirap dahil may maintaining balance siya na 10,000. So, kinlose ko yung account ko na yon. Tapos, lumipat ako sa PNB. Sa PNB, ang initial deposit niya is 1,000 yata yun. Oo, 1,000 yung initial deposit. Tapos, yung maintaining balance niya is 100 mahigit lang. Hindi siya naka-close kasi OFW savings account siya. Kaya, yun yung bangko ko na hindi ko siya kinlose kasi wala siyang maintaining balance. Kahit 100 plus lang yung matira, kasi pag nasa Pilipinas tayo, yung ipon natin dito sa pagtatrabaho natin sa ibang bansa, so madudukot yun. So wala naman tayong ma-apply yung trabaho dyan na maganda sa Pilipinas kasi nga maraming mga requirements at kailangan mo pang gumastos bago ka makapasok. Tapos hindi ganun kalaki yung maitatabi mo na sahod kasi mamamasahe ka, pagkain, renta ng bahay, tubig, kuryente, bili ka pa ng load para sa internet. Maraming gastusin kasi dyan, kaya hindi ka nakakaipon. Pero dito sa abroad, kung marunong ka lang humawak ng pera mo, makakaipon ka. Yun lang yung mga tips ko guys. Yun lang yung mga importante na ma-share ko sa inyo. Tapos yung savings account ko na yun, mula 2018 pa yun hanggang ngayon. Kasi nga, hindi nga siya naku-close kahit 100 plus lang yung laman. Hindi siya naku-close. So, pag may
trabaho na ako, nakaalis na ako ng bansa sa Pilipinas. Pag dito na ako sa ibang bansa, hinuhulugan ko siya. Aliin din natin na mag-ipon ng pera. Wala kang ipon. So, di ba ang pangit naman kung resibo lang yung dala natin. Parang nakakapagod. Kaya kailangan din natin mag-ipon. So, yung palang mga nag-o-offer ng savings account, sa PIDOS natin yun pwedeng malaman. Kasi pagkatapos ng training natin sa PIDOS, may mga bangko na pumupunta sa PIDOS, tapos nag-aalok sila. Kaya kung gusto nyo talagang makaipon, so mag-open din kayo ng account. Diyan pa lang kayo sa Pilipinas. Pero mas maganda, passbook. Yun ang maganda. Kasi pag ATM, may mga ATM na pwede dito sa ibang bansa. Kung kagaya sa video, nakalagay yung Mastercard, pwede yun dito sa ibang bansa. So, pag ganun, hindi rin kayo makakaipon. Kasi magagastos nyo rin. Halimbawa, pag may day off kayo, lalabas kayo, so magagastos nyo rin. Kaya mas maganda passbook. Tapos yung passbook nyo, pwede nyo na lang iwan dyan sa Pilipinas. Pwede nyo rin dalhin dito sa ibang bansa. Nasa sa inyo yun. Optional yung pwede nyong gawin. Kung may mga tao kayong mapagkatiwalaan dyan sa Pilipinas na pwede nyong maiwanan sa mga personal na gamit nyo, iwan nyo na lang din dyan. Kasi mahirap din dito. Kasi minsan may mga amo na chine-check nila yung mga gamit mo. May mga amo na sobrang stricto. Masiselan, pinakuha nila yung mga importante na gamit nyo. Kaya hindi din natin alam. So hindi naman lahat. Ilan lang ang mga ganun na employer. Pero hindi natin alam. Mas maganda na yung itabi na natin yung mga importante natin na papeles. Ako, iniwan ko lang yung passbook ko sa Pilipinas ngayon. Pero yung mga resibo, yun lang yung iniipon ko dito. Yun lang yung mga maibigay ko sa inyo guys, mai-share ko sa inyo. Based lang po yun sa aking experience. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa yung nakalimutan kong sabihin sa video na to. At maraming salamat sa panonood and God bless.